Okay mga idol, dahil nabura ko yung video na kung paano ko ginawa itong ugat ng hibiscus na to. So ituturo ko muna sa inyo at ikukwento kung ano yung mga ginawa ko dito buhat nung umpisa siya. Ito kasing puno na to ay galing to sa ninong ko since 2010. Then maraming naging ano dito proseso. Dati na siyang buo na ganyan kataas yan. Halos 100 centimeter yan, and then ito ay meron dito sa ilalim dati na papunta dito, at yan ay ginawa kong cascade yung pababa, and then may ulo din dito yan. So, buo na to dati. So ang nangyari sa kanya nung year 2023, malalaki kasi yung mga sanga, walang tapering. Hindi ako nasiyahan. So syempre kinakailangan natin i-develop ng mas maganda yung puno natin compare sa ngayon na maganda na ang tapering ng kanyang branches. Dati kasi yung secondary niya umaabot hanggang tertiary, yung laki ng mga branches. So nag-setback ako para gumanda siya at magkaroon ng maturity yung branches niya. Ito na yung kinalabasan niya. So maganda na ang resulta. Nagkaroon tayo dito ng malalaking branches na tapering. Hindi na siya kagaya dati na mula dito hanggang dito ay malaki. So yun yung mga umpisa natin mga trabaho sa pagbobonsai na nung una masaya na tayo doon, pero habang tumatagal at nakita natin ang trabaho ng iba, doon tayo nag-evolve kasi nakita at napag-aaralan natin yung mga ginagawa ng iba-ibang artists. So papakita ko sa inyo ngayon yung unang step dito na ginawa ko. Bali itong puno na to dati, kita nyo to. Kita nyo yan, mahaba yan dati. Ito, diretso yan. So yung pinutol ko sa kanya, siguro naglalaro ng mga nasa ano yan. Hanggang dito. So hanggang dyan, ang haba niya. Naglalaro ng mga 10 to 12 inches yung haba. So, tuwid, titignan natin yung tronco kasi ang ganda ng itsura niya dito. So bukol-bukol. Tapos pagdating doon, tuwid, di ba? So naisipan ko na i-setback siya, ibaba, and then nagkaroon tayo ng tapering. Napansin nyo, no? Nagkaroon na siya ng tapering doon papuntang apex. Dahil yan, yung ginawa nito is part pa ng trunk yan, then ando ng apex natin, ayan ang apex. Tapos, ito dati, tuwid lang yan. So ito wala itong ulbok na to, wala yan dati. Ngayon, ito ngayon, sanga, pinag-wild ko. Pinag-wild ko yan. Then, nung pinag-wild ko, nagkaroon to ng litid. Ayan, ito natin ito. Ayan. May bukol siya. Dati flat lang yan, ha? Flat lang. So ito yung dati naiwanan. Ayan, nakita nyo to. Naiwanan yung balat. So ito ngayon yung kinalabasan. After natin pag-wild din to. Then, nung pinag-wild ko ngayon yan, may sumabay ng mga ibang sanga. So ito yun. So napaka-buenas ng puno na to kasi bihira sa puno na merong mga ganyang senaryo sa baba na tumutubo yung mga sanga. Kasi pag makinis na talaga, wala na talaga yon. Tapos, ito yung sistema dati na wala yan. Ayan, nakita nyo. Wala yan dati. Oh. Yan, tuwid. Then, reverse tapering. Maliit to. Napakalaki ng parte na yan dati. So, unti-unti natin nahahabol at nade-develop ng maayos na yung ating tronco para mag-tapered tignan. Di ba? Tingnan nyo mabuti mga idol. Dati napakanipis nito. Yan. Ang liit lang yan. So, nung pinag-wild natin to, yung branches na to, tsaka yung branches na yan, lumaki na siyang tignan yan, di ba? So, isa yun yung magandang pangyayari na ginawa ko sa kanya. Kaya nagpatubo ako ng back branch. So, ito yun. So, nagkaroon dito ng parte na malaki. Kaya lumaki na rin siyang tignan at gumanda na yung proseso ng ating trunk. Tapos nun, papakita ko sa inyo yung mga setback ng puno. Ito nyo yan. Yan yung mga setback. Yan. Yan yung sinasabi ko na dati ng buo. Sinetback pa natin. Then ngayon, nangyari sa kanya, mapansin nyo, ang laki nito. Ayan. Papaliit na siya. Diba? So ito na yung pinakamaliit. Magandang nangyari sa kanya. Liit na niya, no? Tapos, dumako na tayo sa ugat. So, marami nagtatanong kasi bakit daw hindi daw tutubo yung sanga kung ilulubog. Base sa pag-aaral ko, marami na kasi kong ginawa na sanga
nanggaling sa katawan at binaba natin, pinutol, tas nilubog lang. Ang nangyayari sa kanya, nabubulok lang yun. So merong ganyan pangyayari, kagaya nito. Ito nyo to. Yan. Sa ngayon eh. So dati kasi nakalubog yan. Hanggang dito yan dati, hindi kita. So expect ko dahil hibiscus siya, mag-uugat. Hindi pala. So meron akong mga ginawa dito na sinugatan ko yung ilalim. Ito, nakita nyo to? Yan, may ugat ito. Sinugatan ko yung ilalim habang nagwa-wild siya. So habang naka-wild, may sugat sa ilalim, then nilubog ko sa lupa at siya yung nag-ugat. So iba-iba kasi yung pag-aaral na ginagawa ko dito para mabilis natin makuha yung proseso kung ano yung dapat. Dahil dito, nakita nyo itong ugat na to? Graft yan, kagaya nito. So dati wala yan. So nagtry ako, dahil ito wala pa to dati. Palaki natin to eh, palaki yan. So kaya nagsabay silang dalawa ng laki. So diyan ko ngayon nakuha yung ganitong pagtatrabaho ng ugat sa isa na to. Tapos sa isang trabahuhan kasi, sa isang trabahuhan ng isang puno, maraming proseso at maraming pag-aaral ang ginagawa ko. Meron akong ginawang graft na ugat, meron naman akong nilubog lang na ugat na hindi ko sinugatan ng ilalim. Yung isa naman ay sinugatan ko yung ilalim. So nag-success yung ilalim na sinugatan na ito yon, yung isa na to. Pero mas nagustuhan ko yung proseso nito. Kaya ang ginawa ko sa kanya ngayon, tinrabaho ko na ito. Pinalaki ko muna, pagkatapos lumaki, genwrap ko siya. So yun ngayon yung proseso na nakita ko rito na mas effective, mas maganda compare dun sa sinusugatan sa ilalim. So ito na siya. Then, pagkatapos ngayon yan, ito na yung mabibigay ko sa inyong tip. Ito kasi, pagkasugat niyan, nilagyan ko to ng rice tape sa loob. Pagkatapos ng rice tape, nilagyan ko siya ng anchor na wire, nakapaikot. Isa lang. Then, hindi ko na masyadong sinigipang. Isang twist lang, okay na yon. Dahil, pag ito nabuhay to, ang mangyayari dyan, yung mismong nilagay nating wire, pag hinigpitan natin ng sagad, pwede siyang bumakat ng sobra. So, hayaan na natin dahil maghihilom yun eh. Pag naghilom kasi yan, i-emboss yun eh. Pag nag-emboss ngayon yun, siya na mismo yung kusang maghihigpit doon sa ugat na nilagay natin. Pero, ito ang maganda. Huwag kayong kukuha o maggagarap ng ugat na isa lang. At least meron na siyang multiply kagaya nito. Ayan, may multiply na, di ba? Ayan. Tapos yun din, may multiply na rin yan. Isa na to, ito isa. Tapos ito isa. So lahat ng nilagay ko dyan, gano'n na. Yung pa isa. Ito, may multiply na din yan. And then, kapag ginawa nyo na yan mga idol, huwag nyong ilulubog sa lupa ito, tsaka ito. At least nakahang. Ayan, nakahang siya. Hayaan nyo, mabuhay siya ng ganyan. Dahil pag ito nilubog nyo, ang mangyayari dyan, papasukan ng tubig yung ating duct tape, then mabubulok yan. So meron akong ginawang ganun, akala ko pag may duct tape na secured na, hindi pala. So mabubulok pala yon. Ito, kaya ako naman nasabing success na ako dito dahil meron akong ginawa ng mga ugat na kinuha ko yung ugat at ginagrap ko and then tinatanim ko. So nabubuhay 100%. Wala pa ako napatay na ugat. So doon ko napag-anuhan na pwede siguro sa ganito. Doon naman sa sinasabi kong baliktad, dapat kasi yung sanga, halimbawa ito yung sanga natin. So ito yung itatanim natin. Pag tinanim natin yan, pinutol natin yan, tinanim natin, buhay yan. Pag binaliktad natin, buhay pa rin yan. Kasi nga, kabilaan dulo, nakaano siya, nakalabas. Hindi kagaya nito na ito yung cuttings, ito yung tronco, nakaduktong siya dyan. So, ibig sabihin nun, hindi siya bukas. Dahil ito yung pinakakabuuan ng puno. So, yun yung ibig sabihin bukas. Ito kasi, ang bukas niya nandito. So, meaning, yung puno, nasa dulo, yung bukas. So, dun siya lalabas ng shoots. Hindi siya maglalabas ng ugat. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng ugat, pwede niyo gawin, ihiwaan yung ilalim, lulubog sa lupa, and then pagwawild din, para magkaroon ng ugat. So, ang magkakaroon ng ugat doon, hindi yung parte na to.
yung parte dito. Dahil iyon yung pinakadulo ng sanga. Pag pinutol nyo ngayon yun, doon pa lang siya masasabing ugat na. Yun yung kaibahan ng cuttings sa nakalagay na sanga sa katawan ng bonsai. Estado ng bonsai ko na to, mahaba-haba pa ang bubunuin natin dito mga idol. 10 years pa yan kasi meron pa tayo di-develop. So itong parte na to i-develop pa yan. Tsaka yung back na yun. Yung dalawa na yan, di-develop natin. So malaki ang magiging foliage niyan mula dito, aabot yan hanggang dito sa parte na yan. Para makuha ko yung gusto kong design sa kanya. At yun mga idol, hanggang dito na lang ating video at hintayin na lang natin yung mga update na gagawin ko dito sa punong na to. So marami at matagal pa natin pag-aaralan yung puno na to. So doon nga pala sa naging video nung una nito, sorry at di ko na-save, nabura ko siya, nasama ko sa mga delete dun sa aking gallery. Pero okay naman kasi yan, i-explain ko naman sa inyo yung mga proseso na ginagawa ko dito sa aking hibiscus. So yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. God bless po.